Ano dapat gawin ni BBM dito kay Camille Villar? Kasi of course si BBM, kinakampanya pa rin yan of course yung kanyang mga kandidato. Isa ron si Camille na kinakampanya rin ni Sara. Pero nakahati sila kay Camille, not exactly, pwedeng addition, but at the same time, it can also be seen as division as far as BBM and Sara are concerned. At iba yung nag-i-endorso, no? Ito yung taong sinabi, papapatay ka eh. Di ba? So kung ikaw sa BBM, what should you do with someone like Camille? Feeling ko kung hindi sa bilyar, matagal na siyang nilaglag. Okay, malaman yan, and I agree. Diba? Pero dahil bilyar siya, and hindi ko usapan natin kanina yung mga tao na may sariling miniature kaharian, di ba? May sariling clout independent of yung mga bigger players. Isa yung mga bilyar. Di ba? Tanggalin mo na yung fact na incumbent yung kanyang nanay at yung kanyang kapatid. Diba? At essentially, ipapalitan lang niya yung nanay niya sa Senado. Pera na lang eh. Di ba? Gaano kalalim ang bulsa, di ba, nung kanilang pamilya. Yung huli yatang listahan ng mga pinakamayayaman, yung tatay niya naman niya pinakamayaman, di ba? Number 1 sa Pilipinas. So ako, hindi niya ang risk at sa level ni BBM, pag ginawa niya yon, he risks making an official enemy out of yung mga bilyars. Siguro ayaw naman niyang gawin at this point, lalo na medyo matindi na yung kanilang bakbakan nung Duterte, di ba? Sa punto ni Sara, ano ba ang pakialam niya, di ba? Sa kanya, makakuha lang niya yung kandidato ng alyansa, panalo na siya dun eh, di ba? Yun yung point eh. Kasi parang na-erode niya yung supposed solidity nung administration slate eh. Natingnan niyo, mga taga-administrasyon na yan, pero lumalapit pa rin sa akin para sa endorsement. Yun yung kanyang kwento doon. So panalo na siya eh at that moment. Si BBM ang mas may problema. Pero sabi ko nga sa'yo, kung hindi Villar ang apelido, tinanggalan niya yan. Pero dahil Villar ang apelido, hindi niya kayang gawin basta-basta. Tsaka ang ganda ng ads pa naman ni Camille, no? Nakita mo yan, Attorney Barry, yung kasama niya yung ama niya, gumagano, no? Diba, nireprise yung 2010 campaign nila, no? Hindi, of course, hindi lang sinabi na nakaligo ka na ba sa dagat ng basura, no? Pero gumaganon eh, diba? Masaya talaga. Ito pala, ito, last na, no? Ito kasi, ako curious ako, Attorney Barry, no? Ano kaya nasa thought process niya, no? Ni BBM ngayon? This is not an ordinary midterm elections na. Naisipin mo lang, ito, di ba, conventional wisdom, referendum ng nakaupong administrasyon. I'm trying to go beyond that eh. Kasi kung ikaw si BBM, di ba dapat sumasakit yung ulo mo? Diyos ko, pag hindi ko talaga mga tao yung nanalo sa Senado, baka literally, buhay ko yung kapalit in the future pag naupo si Sara. Kasi pag hindi natanggal si Sara via impeachment, conviction, at nakatakbo at nakabalik sa pwesto, literally, baka buhay mo talaga yung kapalit eh. Diba? Yun ang iniisip ko dyan eh. This goes beyond political options whatsoever, no? Parang buhay mo yung nakapalit dito eh. What do you think? Agree. Yun naman ang yun naman ang iba dun sa mga Duterte. Diba? And yun yung also the reason kung bakit nung nakaupo nga si Rodrigo Duterte sa pagkapangulo, tulad nung guest mo kanina, wala makapalag. Kasi part of the takot. And yung takot nanggagaling doon sa fact na itong mga to, they don't play by the usual rules. Talagang pag pinersonal ka, talagang dudurugin ka. Diba? Yun yung puto. At maraming examples dyan. Laila de Lima being the most prominent, obviously. Diba? Pinakulong ng 7 taon. Diba? Tinanggal bilang senador. Madami pang iba. Jed Mabilog ng Iloilo. Diba? Nabilitang umalis. Diba? Nagpunta sis, bumalik na lang nang wala na si Duterte. At marami pang iba. Diba? Huwag natin pag-usapan yung mga namatay, etc. Diba? Pero ang punto, ganun talaga silang maglaro. And si Sara Duterte, hindi na sinisikreto eh. Sinasabi na niya eh, di ba? Pag nakabalik kami, bayari kayo. Di ba? Basically, di ba? In so many words, yun yung kanyang sinasabi. And talagang nung dinulo sila ng Marcos administration, pina-aresto si Digong, in-impeach si Sara, talagang na yun, crossing the Rubicon. Wala na yun. Di ba? Point of no return na yun. So, ang isang kailangang ma-realize ng administrasyon, at para sa akin, ito yung
dapat pinakamalinaw na takeaway nila from the survey. Yung bumaba siya ng 25%, di ba? Na pag hindi kayo nagtagumpay sa impeachment nyo kay Sara Duterte ngayong taon, yari kayo. Di ba? Di ba? Patay na kayo. Di ba? Yun. Kasi, Yeah. yun eh. Back to the wall, tumaas pa siya tapos bumagsak yung incumbent. So, advantage lang ng incumbent talaga ngayon. As of now, kami pa rin ang may hawak, di ba? ng controls, di ba? Ng eroplano. Kami pa rin ang may hawak ng access sa resources and all that. Kailangan nilang gamitin 'yon at this point. Ako nga, initial battle lang yung election yung sa May. Ang talagang mas crucial battle this year will really be yung impeachment. Ano yung magiging outcome? Kasi kapag na-survive ni Sara Duterte ang impeachment, you can just imagine gaano yung boost nun sa kanyang political clout. Baka makakita nga tayo ng administration na 3 taon pa bago mag-election ma-lame duck na siya di ba? Dahil nga dito sa dahil sa ganun. So kailangan nilang ma-realize 'yon that they really have to do everything they can para ipanalo yung impeachment in their favor at matanggal si Sara Duterte. Kasi more than yung impeachment, tingin ko ang crucial dyan is the disqualification. Diba? Yung perpetual disqualification from public office. Kaya umiikot na ngayon yung mga conversations paminsan-minsan about paano ba nag-resign? Pwede ba bang ituloy? And may mga congressman nagsasabi na pwedeng ituloy. Di ba? Kasi tingin ko yun talaga ang habol nila. Diba? Parang nangyari sa France recently, di ba, si Marine Le Pen na convict and therefore di makakatakbo for 10 years. Ako tingin ko yun ang tinitingnan nila ngayon dito. Hindi, pero kung mag-resign siya, pwede lang tumakbo dahil di ba? Tama ba? Well, yun yung question mark. Yun yung question mark. Ang i-argue, narinig ko na kasi nagsasalita yung mga congressman dyan. Sinasabi nila na kahit mag-resign siya, itutuloy namin. Kasi ang argument nila is dalawa ang consequences ng impeachment conviction. It is removal from yung current office and disqualification. Oo. So ang argument nila is kahit na nag-resign na siya, pwede pa naming ituloy para ma-enforce yung judgment of disqualification. Pero yun, legal question na yun. Diba? At ako, mas mahirap nang kumbinsihin yung Senado doon na ituloy nyo kahit na nag-resign na. Kasi, diba? Pero kung ikaw yung administrasyon, yun yung interest mo dito Diba? Kasi natanggal mo na yung isang ulo Diba? Si Rodrigo Duterte. Wala na yun Andun na yun. And, diba, yung wheels of justice sa ICC, medyo babagal umikot yan, di ba? So, taon na pinag-uusapan natin dyan. Di ba? Hindi na yan magiging factor sa eleksyon o maski siguro sa susunod na eleksyon. Pero si Sara Duterte, na successfully na transition niya yung kanyang sarili as the successor. At makinabang pa siya, actually, from yung sympathy na na-generate nung eleksyon. Siya yung susunod na target. And impeachment yung balang pinili nila para gamitin yon. Pero pag na-survive na yon, wow. Biglang-bigla. Tindi ng boost niya. Tindi ng boost niya, no? Diba? At biglang-bigla, magmumukhang sobrang hina ng current administration. And tingin ko, magsisimula ng paboritong metaphor ni Sen Ronald ay rats jumping from a sinking ship. Ayan, yun ang makikita natin doon. Di ba? Hindi, although meron pa ibang balang administrasyon, di ba? Kung ma-survive yung impeachment, pwedeng sampahan ng plunder, di ba? Yung criminal cases. Criminal cases. Pero ang problema kasi sa criminal cases, unang-una, ang tagal. Yeah. Di ba? Si Gloria Macapagal-Arroyo nga, kinasuhan, simula na wala nangyari. Di ba? Na-acquit pa eventually. So, kung ako yung legal team ni Sara Duterte, alam ko talaga na yung end game, at least, yung end game namin, at least insofar as yung legal, ay yung impeachment. Pag ma-survive namin yon, kaya na naming i-dribble, patagalin yung kung ano mang criminal cases ang The more serious second bullet, kung meron man, another ICC arrest.
Pero yun, beyond their control na yun. Beyond their control kasi yun. Diba? So, kumbaga, ano yun, sugal. Hindi mo alam kung anong mangyayari.